napakinggan natin ang iba't ibang kapahayagan, no? Brothers and sisters in Christ, na punong-puno, full of spiritual. Remember that every word is God's Spirit. Amen pa? So, anong sinasabi po rito ng gospel? Ano po yung gospel natin? Ang istorya ay yung authority ng pangangaral ni Kristo. Amen po ba? Yung sinasabi po, namangha po, ano? Sino ang mga namangha? Yung mga nasa sinagogue. Siyempre kasama doon ang mga teachers ng law, yung mga Sadducees, mga religious leader, na well-oriented sa kautusan, full of knowledge about the law because they are the teachers of the law. Pero makikita natin dito, nung si Kristo po ay magturo, mag-teach po siya sa synagogue, namangha sila, na-amaze po sila. Di po ba? Sabi nila, saan nanggaling ang kapangyarihan ng kanyang pagtuturo? See? Bakit sila namangha? Kasi may power, may authority. Yung words na binibitiwan ng Panginoon sa kanyang pananalita. Kaya, kung mapapansin natin, yung kapangyarihan na iyan, mula pa po yan sa simula, doon po sa lumang tipan, na mayroon yan itinakda na mahahayag, brothers and sisters, sa time ng pagkakatawang tao ng salita. Okay? Kung babasahin po nyo ang iyong Biblia, kung pupuntahan nyo po yung aklat ni Prophet Isaiah sa chapter 42, meron kayong mababasa doon. Isaiah chapter 42 verse 1. Puntahan natin yung portion na yon. Isaiah chapter 42 verse 1. Tingnan natin ang pagkakasulat. No? Sige po, my dear sister. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one,